Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san't tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng san't tinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimula tayo para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga nag-aalaga sa mga may sakit, lalo na mga may sakit. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kawituwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo na tunay kong anak sa pananampalataya, sumainyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos. Buhat sa Diyos at Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbibigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, sapagkat ako'y minarapat niya at hinirang na maging lingkod. Hinirang niya ako upang maglingkod sa Kanya, bagamat nung unay nagsalita ako laban sa Kanya. Bukod dito'y inusig ko at siya'y nilait. Sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa Kanya. Iginawad sa akin ng Panginoon ang Kanyang masaganang pagpapala, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ng iyong buhay. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas kayo, sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos.
kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang upon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na nasa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Itituro mo ang landas na buhay ang kahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggang. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo ay ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, kayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapag-imbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ano po ba ang pangalan ninyo? Maganda po ba ito? Oops. Ang tinutukoy ko po ay hindi yung tunog ng pangalan natin, hindi yung kombinasyon ng letters ng pangalan natin, kundi yung reputasyon, yung karangalan, honor na nakakabit sa pangalan natin. Meron pong nagsabi na isa sa pinakamasarap pakinggan ay ang ating pangalan. Kasi yan ang ating identity. And so, it matters to us when people take time to remember our name so as to pronounce it, say it correctly. We feel appreciated and respected. In fact, sang-ayon po sa ilang research sa neuroscience, sinasabi po na yung hearing our name, yung mapakinggan ng ating pangalan, activates many parts of our brain that no other words do. So much so, na kahit na daw nasa vegetative state na ang tao, yung sinasabi nating parang gulay na, nagre-respond pa rin daw ito to the sound of their name. Ganon kahalaga ang ating pangalan. Pero mas nagiging mahalaga ito kapag may magandang reputasyon ito. Mas nagiging maganda sa pandinig, hindi lamang natin, kundi ng mga tao na nakakakilala sa atin kapag may magandang reputasyon na nakakabit sa pangalan natin. Alam po natin na sa Biblia, halimbawa si Saul. Si Saul ay nagpalit ng kanyang pangalan, naging Paul.
Kung isipin po natin, wala namang ganong pagkakaiba. Isang letra lang. Kaya't hindi mo kara-kara masasabi kung ano ang pangit o magandang pangalan sa dalawa. Kung ang i-consider lamang ay yung tunog o letra. Pero pagdating sa reputasyon, malaki ang pagkakaiba. Makikita mo kung ano yung pangit at magandang pangalan sa dalawa. Yung pangit na pangalan ay yung pangalang Saul. Sapagkat ito ay may reputasyong muusig sa mga unang Kristiyano. At ito rin ay kapangalan ng hindi naging mabuting hari sa lumang tipan. Pero pag sinabing Paul, ito yung naglingkod sa mga unang Kristiyano. Naging dahilan pa upang lumaganap ang Kristyanismo. At ito ang mabuting apostol, alagad ni Kristo. So, nakita po natin ang pagkakaiba. Pag reputasyon na ng pangalan ang pinag-usapan natin talaga. Kaugnay nito, alam niyo po ba na mayroong mga kapamilya, si Adolf Hitler, na naninirahan ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Halimbawa, marami daw kapamilya si Hitler sa Amerika nang hindi nalalaman ng kanilang kapwa yung tunay na apelido nila sapagkat nagpalit na sila ng apelido nila. Tunay nga po na wala naman silang kinalaman sa mga kasalanan ginawa ni Hitler. Pero may pangit na kasing reputasyon na nakakabit sa surname na Hitler At yun ang talagang iniiwasan na nila. Same thing with the name of Judas na dati ay popular nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dalawa ang pangalang Judas sa kaniyang mga alagad. Pero hindi na when he betrayed Jesus. Hindi na naging popular ang pangalang Judas. Wala noon hanggang ngayon. Liban na lamang kapag mayroon tayong tinatawag na Judas kasi nakakitahan din natin ng pangit na gawain o reputasyon. Ito po ang lundo ng ating pagninilay ngayon sapagkat ngayon po ay pinararangalan ng ating inang simbahan ang kamahal-mahalang pangalan ni Maria, the holy name of Mary. Pangalang ibinigay ng kanyang mga magulang siyempre sa kanya, pero sa palagay ko ay meron din pong kinalaman ang Diyos dito. Ang pangalang Maria po kasi sa wikang Hebreo ay Miriam. At si Miriam, in the Old Testament, ang kapatid na babae ni Moises. Si Moises po ang sinasabi in the Old Testament na type of Jesus. Ang ibig po sabihin ng type of Jesus ay katulad ni Jesus, but of course, lesser than Jesus. Bakit si Moises ay type of Christ o katulad ni Jesus? Sapagkat pinalaya ni Moises sa pagkaalipin ang mga Israelita na katulad ng ginawa ng Panginoon sa atin para mapalaya tayo sa kasalanan natin, which is of course greater than what Moses did. Ngayon, si Miriam ang sinasabing napakalaking role ang ginampanan sa buhay ng kanyang kapatid na si Moises. Gayun din, malaki din ang role na ginampanan niya sa pagkalaya ng mga Israelita. Same thing with Mary. Kaya nga si Miriam na kapatid ni Moises ang sinasabing type of Mary. Parang si Maria, but of course, lesser than Mary. Sapagkat si Maria naman ang may malaking role na ginampanan sa buhay ni Jesus at gayon din sa pagkalaya natin mula sa kasalanan natin. But then of course, yung ginawa ni Maria ay greater than what Miriam did. So, ang punto lang po ay sigurado natin na hindi nagkataon lang na nagkapareho ang pangalang Maria at Miriam. Sapagkat pareho lang din naman ng reputasyon ang kanilang pangalan. Mas maganda nga lang, mas matindi nga lang siyempre ang reputasyon ni Maria, ang pangalan ni Maria dahil siya ang ina ng ating Panginoon. Pangalan ni Maria na iginagalang ng marami mula noon hanggang ngayon. In fact, kahit ng ibang relihiyon, o hindi nga ba't yun ng sinabi ng kamakailan lamang ay pinatay na evangelical preacher na si Charlie Kirk sa Amerika. Sabi niya minsan sa interview sa kanya,
na naniniwala siyang Protestants do not talk about or venerate Mary enough. Dagdag pa niya na kung meron daw, dapat tularan ang mga babae. Ngayon, yan si Maria. Yung pagiging pious nito, yung pagiging reverent nito, yung pagiging full of faith nito, yung pagiging slow to words at times nito, which are evidently bahagi hindi lang ng reputasyon, kundi ng karakter ni Maria. Pero yun ang nakalagay, nakakabit sa reputasyon ng ating mahal na ina. Bagay na hindi po pwedeng i-deny kahit ng mga ayaw magpahalaga sa Kanya. Kaya po sana, tulad ni Maria, hangarin natin na magkaroon ng isang magandang pangalan na siyempre dapat nating back-upan ng mabubuting gawa. Tulad ni Maria, sumunod tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos. Manindigan tayo sa kung ano ang tama at totoo. At higit sa lahat, ibahagi din natin sa iba ang ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang pagkakaroon ng magandang pangalan. Actually, pag-maintain na lang sapagkat lahat naman po tayo binigyan ng Panginoon ng magandang pangalan. Simula pa nang tanggapin natin siya sa ating buhay. Simula pa nga nung tayo ay binyagan, halagaan na lamang natin talaga. Para naman maging masarap pakinggan na tawaging tayong Kristiyano ng iba. After all, pinaghirapan po ni Kristo na bigyan tayo ng magandang pangalan. Pinaghirapan to ng ating Panginoon na makabuo para sa ating pangalan ng mabuti at magandang reputasyon. Besides, ang sabi po mismo ng banal na kasulatan, ang magandang pangalan ay higit pa sa kayamanan. Hindi po kasi ito matutumbasan ng pera. Kaya ang magandang pangalan, higit pa sa pera, higit pa sa kayamanan. Ang dapat nating mas ninanais na ipamana o manahin sa ating pamilya. Naubos po kasi ang kayamanan, lalo na kapag wala tayong magandang pangalan. But not the other way around. Hindi po tayo mawawalan ng magandang pangalan kahit wala tayong kayamanan. Isa pa, ang magandang pangalan ang siyang magiging dahilan para magkaroon tayo ng pera at ng marami pang mga magandang bagay. But not the other way around. Hindi porke may pera, hindi porke mayaman, ay magkakaroon na tayo agad ng magandang pangalan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya. Sana'y makita natin ngayon mula sa mga pagbasa ng ating pagdiriwang. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos dahil alam niya ang pinagdaraanan ang ko. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, salamat sa pag-ibigay mo sa amin ng magandang pangalan. Pangalan namin bilang mga anak mo. Bilang mga anak mong
nakatakda para sa paghahari mo, para sa kaharian mo. Tulungan mo po kaming mapangalagaan ang pangalang ito, makaiwas kami sa mga tukso, manatili at magsikap rin kaming maging mabuting tao. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon lagi ng magandang pangalan na aming pagyayamanin at ituturing namin higit pa sa anumang material na bagay sapagkat ito ay nakaugnay sa aming pagiging anak mo, o Diyos naming buhay. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan na siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Binigyan ka niya ng pangalan. Hinangkin ka niya bilang anak niya. Ikaw pa ba ang matiis niya? Ikaw pa ba ang pabayaan niya? Lalong-lalo na kung dinadala mong mabuti ang magandang pangalan niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ingatan mo ang pangalang binigay ng Diyos kung lalapit kay Jesus. Ang pangalan mo bilang isang Kristiyano. Halagaan natin ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Salo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sansambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikanalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ang pangalan ng mahal na ina ay aming pinararangalan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating pagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Nilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Ordero ng Diyos na Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Lingkod sa ngalan mo, tanging hiling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan, sa landas ko'y awin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, laan sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadla, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyan ng sa landas ko'y hawin ng buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan sa buhay kong tigang. Mula
mula sa pagkakasala, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagkasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak, huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nama sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kadulatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay po ninyo. Salamat po na nagkikintahilan para makatulong din tayo sa iba. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalayan kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our